Hi kaibigan, alam mo bang kahit hindi mo siya pinipilit, pwedeng mapapaamin mo ang isang babae na may gusto sa'yo kung tama ang kilos at mindset mo. Hindi sa pamamagitan ng pangungulit, pabibo o pabiktima, kundi sa tahimik pero bagsik na paraan gamit ang Stoic Philosophy Tagalog at masculine energy na natural na nagpapalapit at nagpapabukas sa puso ng babae. Kung gusto mong malaman kung paano mo siya mapapaamin nang hindi siya naiilang at ikaw pa rin ang may dignidad sa dulo, panoorin mo ang video na ito hanggang huli, kaibigan. Bago ang lahat, kaibigan, kung bago ka sa channel na ito, nais kong i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video. Masaya akong malaman kung gaano nakalawak ang naaabot ng ating samahan gamit ang Stoicism. Para naman sa ating mga minamahal na subscribers, welcome ulit sa ating video. Ay comment nyo sa baba, kaibigan, ang gusto nyo ipa-shoutout. At baka masama natin ito sa mga susunod na videos. Ngayon, kaibigan, kung nais mo pa ng Stoic Motivation Tagalog, tips sa pag-ibig, at life advice Tagalog, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Kaibigan, napansin mo ba na kahit malinaw na may gusto sa'yo ang isang babae, hirap silang umamin? Kahit na makita mong may kakaiba sa tingin nila, sa kilos nila, at sa paraan ng pakikitungo nila sa'yo, parang hindi nila kayang sabihin ng direkta kung ano ang nararamdaman nila. Bakit nga ba ganito ang karamihan sa babae? Kaibigan, ang babae ay likas na nagpoprotekta sa sarili. Ayaw nilang ma-reject at masaktan. Ayaw nilang masabihan na feeling close. At ayaw nilang mapahiya kung sakaling hindi mo pala sila gusto pabalik. Para sa kanila, ang pag-amin ay parang pagtaya ng buong dignidad nila sa harap ng isang lalaki. At madalas, tinuturuan sila ng society na ang lalaki ang dapat maunang umamin. Dahil baka isipin ng iba na malandi sila kung sila ang mauuna. Kaya kahit na may gusto na sila, pipiliin nilang itago, ikubli sa jokes, o idaan sa biro ang kanilang nararamdaman, at maghihintay sila ng tamang kilos mula sa lalaki para makasiguro sila na ligtas umamin. Pero kaibigan, kung marunong kang magbasa ng kilos nila, maaari mo silang mapaamin nang hindi nila namamalayan, sa paraang hindi sila mapapahiya at hindi rin masisira ang pride nila. Bakit mahalaga na marunong kang magbasa ng senyales? Kung hindi mo alam kung paano basahin ang babae, maaari kang ma-friendzone kahit gusto ka na niya. Kapag marunong kang magbasa ng kilos, matutulungan mo siyang ma-express ang nararamdaman niya sa paraang komportable siya at hindi siya mahihiya. Kaya naman, kaibigan, narito na ang 10 paraan kung paano mapapaamin ang babaeng may gusto sa'yo ng palihim. Una, magkaroon ng presence, tahimik, pero mabagsik. Kaibigan, ang lalaking kalma at confident, kahit walang sinasabi, ay natural na hinahangaan ng babae. Kapag kasama mo siya, hindi mo kailangan magpabibo o magpatawa palagi. Ang simpleng pagtingin sa mata niya habang nakikinig ka ng maayos, pag-ayos ng postura mo at hindi palaging hawak ang phone, ay nagpaparamdam sa kanya na mahalaga siya at secure siya sa presensya mo. Dito, unti-unti niyang mararamdaman ang comfort sa'yo at maguguluhan siya kung bakit iba ang impact mo. Pangalawa, magbigay ng subtle compliments, hindi obvious. Kapag sinabi mo, gusto ko yung energy mo kapag passionate ka sa kinukwento mo, o ang cute mo kapag seryoso ka. Hindi ito diretso na confession mo, pero nararamdaman niyang napapansin mo ang sides niya na hindi pinapansin ng iba. Mas lumalalim ang comfort niya sa'yo at natatanim sa isip niya ang appreciation mo na hindi halata, kaya bumubukas siya. Pangatlo, limitahan ang availability. Hindi kailangan laging andyan, kaibigan. Kung lagi kang nagte-text o nagre-reply agad, mawawala ang mystery sa'yo. Kapag marunong kang maghintay bago mag-reply at nakikita niyang busy ka sa sarili mong goals,
Mararamdaman niyang hindi mo siya sinasamba, kaya mas lalo siyang curious kung mahalaga ba siya sa'yo. Ito ang nagpapabaliw sa kanya ng patago, hanggang sa siya mismo ang maglalabas kung ano ang nararamdaman niya. Pang-apat, tanungin ang opinyon niya. Genuine curiosity. Hindi para lang may masabi, kundi dahil interesado ka sa iniisip niya. Halimbawa, anong take mo sa ganito? Ano masasabi mo sa ginawa ko kanina? Kapag naramdaman niyang ikaw ang lalaking nakikinig sa kanya at hindi lang nagpapakita ng ego, bumubuo ka ng connection sa kanya na bihirang maramdaman ng babae. Panglima, panatilihin ang mystery. Mag-iwan. Lagi ng cliffhanger. Hindi mo kailangang sabihin lahat tungkol sa'yo. Kapag may naikwento ka, bitinin mo siya ng konti. May kwento ako tungkol dyan, pero next time ko na ikwento. Magiging curious siya tungkol sa'yo, kaibigan, at hindi niya mamamalayan na iniisip ka na niya kahit wala ka, kaya mas madaling ma-develop ang feelings niya. Pang-anim, magbigay ng light teasing at small challenges. Halimbawa, kapag sinabi niyang mahina siya sa sports, sabihin mo, "Ay, talo ka na pala sa akin." Sabay tawa. Nagiging masaya ang interactions niyo at nararamdaman niyang hindi ka intimidated sa kanya. Ang babae, kaibigan, nahuhulog sa lalaki na marunong makipaglaro ng hindi bastos. Dahil dito niya, nararamdaman na kaya mo siyang pasayahin habang nare-respect pa rin siya. Pang-pito, ipakita ang leadership. Kahit sa maliit na bagay. Kapag nag-uusap kayo kung saan kakain, mag-suggest ka ng diretso. Dito tayo, masarap dito, magugustuhan mo. Hindi mo siya tinatanong kung gusto niya, kundi nagbibigay ka ng direction. Ang babae ay naa-attract sa lalaking may leadership dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng sense of safety at excitement. Pang-walo, pursue your purpose. Huwag siya ang gawing sentro. Ang lalaking may layunin sa buhay ay magnet sa babae. Kapag nakikita niyang abala ka sa pagpapalakas ng katawan, pagpapalago ng negosyo, o pag-improve sa sarili mo, mararamdaman niyang hindi siya ang sentro ng mundo mo. At dito siya lalong magtataka kung bakit hindi mo siya pinaprioritize. At kapag hindi siya sanay na hindi siya pinapansin, magiging curious siya kung bakit iba ka. Kaya mas lalo siyang mafa-fall. Pang-siyam, iparamdam na safe space ka, hindi judgmental. Kapag nag-open up siya sa'yo tungkol sa insecurities niya, huwag mo siyang pagtawanan o gawing biro ang seryoso sa kanya. Sabihin mo lang, "Gets ko yan." Wala kang dapat ikahiya. Kapag naramdaman niyang safe siya sa'yo, doon siya mas magkakaroon ng lakas ng loob na umamin ng patago kung ano ang feelings niya. At pang-sampu, magbigay ng open door statements para siya ang lumapit. Sabihin mo sa kanya, "Nandito lang ako kung gusto mo ng kausap." Or, "Hindi kita pipilitin, pero kung may gusto kang sabihin, okay lang." Ang babae ay hindi nagmamadaling umamin dahil may takot silang mahusgahan o masaktan. Pero kapag naramdaman niyang hindi mo siya pipilitin at hindi ka gagawa ng issue, doon siya mas mabilis na magbubukas. Kaibigan, kung nais mo siyang mapaamin, kailangan hindi mo siya pipilitin. Hindi mo siya tatapatan ng tanong na, "Gusto mo ba ako?" Dahil siguradong aatras siya sa takot o hiya. Ang pinakamalupit na paraan, gumawa ka ng environment kung saan ligtas siya na maging totoo. Ipakita mo na kaya mo siyang protektahan, kaya mo siyang intindihin, at kaya mo siyang tanggapin kung anuman ang nararamdaman niya. Kapag pinakita mo sa kanya na hindi mo siya huhusgahan, kusa siyang magiging totoo sa kilos at salita niya. Pwede kang magbiro na may halong lambing. "Alam mo, parang may gusto ka sa akin eh. Haha. Joke lang." At tingnan mo ang reaction niya. Kapag ngumiti siya, natawa, pero hindi makatingin ng diretso, malaki ang posibilidad na may gusto na siya sa'yo. Maging consistent ka sa presence mo. Hindi ka needy. Hindi ka rin malamig. Pakitaan mo siya ng disiplina, respeto, at pangunawa.
Sa ganitong paraan, unti-unti niyang mapapansin na safe siyang umamin dahil hindi mo siya iiwanan o pagtatawanan. Ayon kay Marcus Aurelius, kung may makapakita sa akin na ang isang bagay na akong isinisi o ginagawa ay hindi tama, maghahanda akong magbago sapagkat naghahanap ako ng katotohanan. Sa pag-ibig, hindi mo kailangang pilitin ang tao para malaman ang totoo. Hayaan mo siyang magsabi ng totoo sa sarili niyang oras habang pinaparamdam mo na ligtas siyang maging totoo sa harap mo. Kaibigan, hindi mo kailangan pilitin ang isang babae para aminin ang nararamdaman niya sa'yo. Kung marunong kang mag-hold ng masculine frame, magbigay ng respeto, at iparamdam sa kanya na safe siya, kusa siyang hahantong sa punto na aamin siya nang hindi mo na hinihingi. Tandaan ang sabi ni Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag mong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag mong sabihin. Maging totoo ka sa sarili mo, kaibigan, at ang tamang babae ay kusang lalapit at magbubukas sa'yo. Kaibigan, alin sa mga paraan na ito ang gusto mo subukan para malaman kung may gusto rin siya sa'yo? Comment mo sa baba ang "Ready na ako" kung handa ka nang gamitin ang tahimik pero bagsik mindset para siya mismo ang aamin sa'yo nang hindi mo kailangang pilitin. At kung gusto mo pa ng Stoic Tagalog advice, tips sa pag-ibig, at mindset para sa tunay na respeto sa sarili bilang lalaki, mag-subscribe ka na sa channel na ito, kaibigan, at i-on mo ang notification bell. Tandaan, do it silently. Let the result do the talking. Hindi mo kailangan maghabol dahil kung tama ang kilos mo, sila mismo ang lalapit at aamin.